O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Sige na, like mo na yan. Ang ating bida ay isang talunan na binubuli sa klase. Hindi kasi siya marunong sa kung fu at jiu-jitsu. Isa sa kanyang kamag-aral ang pangit na si Pakgo. Ngunit sikat itong YouTuber dahil mayroon siyang 700,000 followers. Nag-live siya sa school at kasama ang isang chicks na malaki ang buko. Ipapakita daw ng babae ang kanyang makeup tutorial sa mga nais matuto. At ang ginawa niyang subject ay si Hobenyu. Pero naging mukhang gay siya ang ating bida na pinwersang binakla. Pagkatapos ng live ni Pakgo ay nagpunta ng banyo si Hoben at naghugas ng mukha. At naiiyak siya dahil wala siyang kaya para ipagtanggol ang sarili. Pero malas niya dahil hindi siya nabuhay sa isekai anime. Pagbalik niya ng classroom ay sinipa siya ni Jihyuk. Saka pinag-aapakan dahil hindi daw kasi ngumiti ng kinukunan niya ng video. Ito ang cameraman ni Pakgo na ayaw matanggal sa trabaho. Pero natakot ito nang tignan ng bida at sinabi sa boss na muntik siyang maihi. Narinig nilang sinabi ni Rumi na nakaipon siya ng 30,000 yen dahil sa pagpapakita ni Pakgo sa kanyang channel. Kaya nagulat si Hoben at Jihyuk at pareho silang nag-isip na subukang maging YouTuber. Nagpaalam si Jihyuk kay Pakgo na nais ding maging tuber. Pero sinabi ni Pakgo na minor pa siya at kailangan ng bank account. Kaya nilapitan at sinabi ni Jihyuk na gamitin niya ang bank account ng nanay ni Hoben. Kaya naiinis ang bida na naisuntukin ang bully. Nasa hospital ang ina ng bida at nagbayad siya ng 30,000 sa hospital. Naisip niyang isang linggo na trabaho ang 30,000 samantalang isang oras lang sa mga tubers tulad ni Pakgo. Sa trabaho ay natigil siya sa pag-iisip nang magtanong si Bomi Choi kung nasaan ang patties. Kaya masaya ang bida na makausap siya ng crush na babae sa trabaho. Pero biglang pumasok ang naka-live na si Pakgo na sinabing naroon dahil nais tignan si Bomi. Kaya nais magtago ni Hoben. Sinabi ni Pakgo na kapag hindi nakagawa si Bomi ng kasing laki ng burger niya na burger sa loob ng 30 segundo, ay kukunin ni Pakgo ang number niya. Kaya agad na gumawa ng burger si Hoben na isa palang burger master. Kaya nagulat si Pakgo nang binigay ito ng bida, saka pinaalis si Pakgo. Ngunit pagtalikod ni Hoben ay alam niyang bagbog siya sa school bukas. Sa bahay ay naging alipin ni Jihyuk ang bida na nagluluto ng ramen. Samantalang naglalaro naman ng computer game ang blondie para sa prize money na 30k bounty. Aksidenteng napatid si Hoben sa tali ng extension ng PC kaya nawala bigla ang nilalaro ni Jihyuk. At natapunan pa ito ng mainit na sabaw ng ramen. Kaya pinagsisipa nito ang bida sa lupa na nagmamakaawa. Pero nang dinamay ni Jihyuk ang nanay ng bida ay nagalit ito at tinapon ang kimchi sa mukha ni Jihyuk. Saka in-uppercut ang gagong blondie. Sinuntok siya pabalik, pero ginamit niya ang kimchi bilang arnis. Samantalang yung banga ang gamit na armas ni Jihyuk. Pero hindi nila alam na naka-live pala sila online. At nakita sila ni Lee na computer hustler at napangiti. Kalaunan ay nagkapasa ang bida dahil ginamit ba namang armas yung kimchi. Hihihi. Nakatulog siya sa sahig at nagising nang tawagan siya ni Jihyuk na sumisigaw at umiiyak dahil naging sikat pala sila online. Dahil sa live nilang labanan ng pansit noodles at banga. Kaya agad tinignan ng bida ang YouTube at nakita ang sarili laban kay Jihyuk. At nalaman niyang maraming tao na ang nakakita ng ginawa nilang labanan ng banga at kimchi. Tatanggalin niya sana ang video pero nakita niya sa comment section ang pera na katumbas ng isang view. At naka 10 million views siya kaya malaking pera ang katumbas noon. Samantala pagpasok ni Jihyuk sa school ay pinagtatawanan na siya ng mga kaklase na nakakita ng video nila. Para hindi siya makawawa ay sinubukan niyang sinapok ang isang nerd. Ngunit agad siyang sinuntok ni Lukeism sa mukha. Pinatungan at pinagbubugbog. Nagpatulong siya kay Pakgo pero pagtingin niya ay ngiti ng demonyo ang nakita. Kulang na lang yung tumutulong uhog at magiging kamukha na siya ng kalaro mo noong bata ka pa. Hihihi. Samantala ay nagbayad ng cash ang bida dahil alam niyang may paparating siyang 1 million yen. Habang tinitignan ang sumikat na video ay sinuntok siya ni Jihyuk na sinabing nasira ang buhay niya dahil sa kanya. Pero sinabi ng bida na kasalanan ng bully sabay tuhod sa nabasag na itlog. Patuloy silang naglaban sa gitna ng kalsada habang nagsisigawan tungkol sa kanilang nakaraan. Kalaunan ay umupo silang dalawa sa isang bench at sinabi ni Hoben na hindi pa rin niya bibigyan ng pera si Jihyuk. Kaya ipinakita ni Jihyuk ang video ng isa pa nilang santukan na kagaganap lang. Saka sinabi ng blondie na hati sila sa revenue at 90% sa kanya samantalang 10% lang kay Hoben. Kunwari makikipag-shake hands ang pumayag na Hoben, pero binawi at nag-dirty finger. Dahil alam niyang inuutakan lang siya ni Jihyuk.
Aalis na sana si Hoban na mas gusto pang magluto ng burger nang sinabi ni Ji-hyuk na 10% sa kanya at 90% sa bida. Kaya biglang lumingon si Hoban na nagtanong kung anong gagawin nila. At sinabi ni Ji-hyuk na ibisto nila ang bully na sikat na YouTubers. Kaya nang nag-live si Pak Go na sinasabing gawa-gawa ng dalawa ang santukan nilang nag-viral, at patawa-tawa pa ito sabay pag-giveaways ng mga bagay, ay sinabi bigla ni Hoban na sinungaling si Pak Go at pakitang tae lang ang gawa niya online. Saka naghubad at sinabing yung mga pasa niya sa katawan ay kagagawan ni Pak Go. At magpo-post siya ng kwento sa sariling channel. Dahil dito ay nagtipon ang mga chismoso. Nagalit ang mukha ni Pak Go na naputol pala ang streaming nito. At malakas na sinampal si Hoban sa mukha. Ay hindi lang isa at hindi lang 10, kundi maraming beses na sinampal ng bully ang bida. Pero hindi alam ng bully na naka-live na pala sila dahil sa galing manguha ng footage ni Ji-hyuk. Nagtitinginan ang dalawang partner na nag-iisip ng kani-kanilang role. Sa isip ni Hoban ay nais ng mga tao na lumaban siya para magkapera pa. Kaya pumosisyon siya ng santukan. Pero sa isip ay sana ay mayroon ng umawat sa kanila. Lalo na at kitang-kita ng bida ang malalaking muscles ni Pak Go, at mukha itong yakuza na isang tires lang sa kanya ay pwede siyang mamatay. Nang sinabi ni Pak Go na nasira na yata ang ulo niya, at binanggit pa ang nanay ng bida, ay nainis si Hoban na bigla na lang dumaluhong para labanan ang malaking tao. Kaya nagulat ang mga manonood lalo na si Ji-hyuk dahil kawawa siya doon. Hinuli ni Hoban ang paa ni Pak Go at tinulak. Pero madali lang siyang napigilan nito gamit ang isang kamay. Saka binuhat ang kawawang Hoban na tinapon sa lupa. Kaya napaisip si Hoban na ganun pala ang makipaglaban. Nakita niyang paparating pa si Pak Go para bugbugin siyang lalo. At mabubungal na sana siya kung hindi lang nagsalita ang isang tulog na huwag silang maingay. Sumagot si Pak Go. Ngunit nang makitang ito pala si Moon Song Kim na isang MMA fighter ay natigilan siyang natakot. Saka humingi ng paumanhin na tumahimik. Saka bumalik ulit sa pagtulog si Kim at umalis si Pak Go. Nasabi naman ni Ji-hyuk na natalo man ng bugbugan si Hoban, ay nanalo naman siya ng mga followers sabay tingin sa cellphone. Sa bahay ay nagulat si Pak Go nang makita ang mga chat sa kanya. Naging viral ang pagpalakpak niya sa mukha ng kawawang Hoban. Lalo na nga at ang content niya ay paggawa ng mabuti. Nag-apologize naman si Pak Go. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting humina ang vlog nito. Samantalang naging YouTuber na rin si Hoban. At sinabi sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi na aabot ang pangarap. Nang dalawa na lang sila ay sinabi ni Ji-hyuk na para makarami sila ng ads revenue ay dapat tumagal ang bida. Kaya nag-research ang bida kung paano nga siya tatagal sa laban. Nakita niyang kailangan niyang matuto ng pakikipaglaban. Ngunit dahil wala siyang oras para mag-aral ng karate at judo o wrestling, ay nanood na lang siya ng tutorial kung paano lumaban. Nakakita siya ng isang karate master na walang subscriber. Pero pagbukas niya ay marami na itong mga video tutorials. Sinabi ng manok na karate master na dapat siyang matuto kung paano sumuntok ng hindi natatamaan. Pero sa isip ni Hoban ay scam na naman yata ito. Kaya iniwan niya ang pinapanood. Nagpaalam na siya sa pagtatrabaho sa McDonald's at nagbow sa manager. Ngunit inasar siya ng manager dahil sa pangarap niyang maging vlogger. Kaya tinignan niya ng matalim ang matabang manager na sinabing nakakatakot siya. Pero sinabi bigla ni Bomi na pogi ito para sa kanya. Saka lumapit ang chicks at nagtanong kung anong number ni Hoban dahil nga aalis na ito at hindi na sila magkikita. Kaya masaya naman ang loko. Nagpalitan sila ng chat at magaling sa pambobola ang bida pagdating sa text. Pero biglang lumapit si Ji-hyuk na nakita ang malaunggoy niyang ngiti at nagtanong. Nagtanong ulit si Ji-hyuk kung may napag-aralan na bang pakikipaglaban si Hoban. At sinabi ng bida ang totoo na wala pa. Kaya nagalit si Ji-hyuk na sinabing isa siyang influencer na may 100k subscribers at kailangan niyang magseryoso sa career. Nag-uusap sila nang dumating si Rumi na sinabing magkalab sila. Nagtanong ang dalawa kung anong motibo ni Rumi. At sinabi ng babae na request daw ng mga tao ito sa kanya na magkalab sila ni Hoban. Sabay masahe sa tenga ng unggoy na maluwang ang ngiti. Biglang pumasok si Pak Go na galit na galit. Dahil daw sa kanila kaya nasira ang career niya at magbabayad ang dalawa. Pumasok ito na sinabing maglaban na daw sila. At sa oras na iyon ay naalala ni Hoban ang sinabi ng pinanood na manok na kapag galit na galit ang kalaban ay talo na ito. Susuntukin sana siya ni Pak Go at isasangga niya ang ulo. Pero nag-flash ang camera ni Ji-hyuk na sinabing mas mabilis pa rin ang camera niya kaysa sa kamao ni Pak Go. Kaya galit na tumigil si Pak Go. Ngunit sinabing hindi sila tatantanan kahit saan sila magpunta. At pag alis ni Pak Go ay parehong na-shock ang dalawa.
Isang araw ay late sa pagdating si Jihyuk. Kaya nakipag-chat muna si Hoban kay Bomi na kinakachat naman siya at gustong makipagtawag. May dumating na magkasintahan na isang malaking tao. Mga fans daw ito ng bida at nagtanong kung magkano ang nakuha niya sa viral video na iyon. At sinabi ng bida na wala pa. Tinawag siya ng mga ito sa isang kanto at doon ay hinold up dahil kawatan pala ang mga ito. Dumating si Jihyuk na hinahanap daw siya. At nagpasalamat si Hoban. Ngunit isang suntok lang ng holdapper ay bagsak ang blondie. Kinuha din nito ang cellphone ng bida para daw hindi makatawag ng pulis. Saka sinabing magpayaman ng bida para mas malaki ang maho-hold up nito. Nang nakaalis ang mga kawatan ay sinabi ni Jihyuk na nakuhanan niya ng video ang kaganapan. Kaya may mga comments na nagsasabi na lumaban ang bida. Sinabi ni Jihyuk na dapat balikan ng bida ang mga kawatan at kunin ang cellphone nito para sa mga audience. Kaya tinanggal ni Jihyuk ang hood at nagpost. Kaya pinuntahan ng dalawa ang videoke bar kung saan naroon ang siga. Naalala ni Hoban ang turo ni Manok na kapag right-handed ang kalaban ay magpunta siya sa kaliwa nito. Tumayo ang siga at sinuntok si Hoban. Kaya isinangga ni Hoban ang ulo paharap. Ito yung turo ng Manok na salubungin yung kamao ng kalaban bago pa makuha ang momentum. Kaya hindi nasaktan si Hoban na ipinagtaka ng kawatan. Sinuntok pa siya ng left hand ng kalaban. Na inilagan ni Hoban gamit ang weaving technique na tinuro ng Manok. Ito ay para maiwasan ang pagkakatama ng suntok sa ulo. Sinuntok-suntok pa siya ng siga ng maraming beses, pero umilag-ilag lang si Hoban at habang inaalala ang tutorial ng Manok. Sinabi ng bida na kailangan niyang mabawi ang cellphone dahil naroon ang number ng crush. Saka ipinatama-tama pa ang ulo nito hanggang hindi na makaramdam ng sakit. Kaya maging yung malaking magnanakaw ay nagugulat sa pagiging weirdo ng kaharap. Kasama na rin si Jihyuk na nag-isip na kakaiba palang mag-isip ni Hoban. Kaso ay iisang self-defense tutorial lang ang napanood ni Hoban. Kaya wala na siyang alam pa pagkatapos noon at naging unggoy na naman. Sa isip naman ni Jihyuk ay hindi maganda ang sitwasyon ni Hoban na nabubugbog ng matagal. Iba yung laban nila noon ni Pakgo dahil mabilis lang. Pero tingin niya sa laban na iyon ay matatalo si Hoban. Pero nakita niya ang isang commentor na sinabing mananalo si Hoban. Dahil amateur lang ang kaharap nito. At sinabing masisira ang kamay ng sumusuntok at masasaktan pagkatapos ng adrenaline rush. At hindi nga nagtagal ay nasaktan ang kamay ng magnanakaw na nahiga sa lupa. Kaya hindi makapaniwala si Jihyuk na nanalo sila. Pagkaraan pa ay mas madami ang nag-view sa mga post ng dalawa. Saka nag-withdraw sila ng kanilang unang sahod sa YouTube. Sinabi ni Jihyuk na nagkaswerte lang sila dahil hindi na censor yung santukan na naipost nila. Dahil kapag nangyari ay wala na silang pera. Nasa isang convenience store ang dalawa nang makita nila si Rumi na nagla-live sa labas. At dahil may ketchup ang damit nito ay nagsalamin ang babae. Pero nakita niya sa loob ang dalawang bida at nais idamay sa kanyang vlog. Ayaw ng mga bida na manakaw ang audience nila ng magandang babae. Kaya mabilis silang tumakbo palayo. May nakitang magandang damit si Hoban na nagustuhan niya. Ngunit nagulat dahil napakamahal ng presyo nito. Pero nang lumingon siya ay nakitang nasa loob na pala si Jihyuk na bumili ng bagong damit kahit na sinabi ni Hoban na napakamahal naman. Ngunit nang mag-text si Bomi, ay binili din niya ang jacket at nagpunta sa park kung saan sila magkikita ng babae. Sa park ay sinubukan pang mag-live ng bida. Pero narinig niya ang usapan ng mga tao na siya yung nagpapabugbog para sa pera. At maging sa mga comments ay hati pa rin ang opinyon ng mga tao. May babaeng lumapit na sinabing big fan daw siya nito. Inakala ng bida na siya ang kausap. Pero yung YouTuber na sikat sa likod niya pala. Nagpa-picture ang babae sa sikat na YouTuber kaya feeling naman ng bida ay isang talunan na nasa gilid. May nakitang sexy ang sikat na YouTuber na agad nilapitan at kausapin. Pero sinabi ni Bomi na may kakatagpuin siya. Sabay turo kay Hoban na nagsaya nang makita ang babae. At saktong pareho pa ang jacket nila. Dati sa school ay palaging naiinggit ang bida sa mga lalaking may cheeks. Pero hindi kasi siya mayaman. Saka may mga bully pa na tulad ni Pakgo na kailangan niyang igalang. Pero hindi ito nag-iisa dahil maging si Pakgo ay binubuli din ng mastigasin sa kanya. At naiinis ang bida sa ganitong sistema. Pero nang oras na iyon ay wala na siyang pakialam sa mundo basta ang kasama niya ay si Bomi. Naglakad silang dalawa at napao-anime recaps ang kanilang kamay. Kaya biglang nag-imagine ang bida na asawa na niya si Bomi. At mayroon na silang anak. Ngunit nagising siya nang magsalita ang babae. Nasa cafe sila at nagtatanong ito pero hindi alam ng bida kung paano makipagkwentuhan. Nakita ng mga tao ang pareho nilang sweater at may nagsabi na masyadong maganda ang babae para sa bida.
Kaya naiinis ang babaeng si Lee na palaging sinusundan ang bida. Nagtanong si Bomi kung saan sila pupunta kalaunan. At dahil walang maisip si Hoban ay nagtanong ang babae kung anong hobby nito. Pero wala din siyang maisagot. Kaya tumayo si Bomi na humingi ng pasensya dahil nasayang ang oras ni Hoban. Inakala kasi ng babae na masaya siyang kausap tulad sa text messages nila. Pero parang hindi naman interesado ang lalaki. Sumagot si Hoban na wala siyang gaanong masabi dahil first time niyang makipag-date sa babae. Naging busy siyang masyado dahil mahirap kaya walang na-develop na hobby. At natatameme siya sa nerbiyos dahil kaharap niya ang isang babaeng tinuturing niyang Diyosa ang ganda. Kaya nagulat ang babae sa sinabi ng bida. Napansin ng babae na pinagpapawisan ang lalaki. Kaya sinabi pa ni Hoban na sinadya niyang maupo sa bandang inaabutan ng init ng araw para hindi mainitan si Bomi. Napangiti ang napabilive na babae. At magkasama ulit silang lumabas suot ang jacket na magkamukha. Dahil sa nakita ay napangiti naman si Lee na sinabing very good. Sa labas ay may nakausap sa phone si Bomi. At nang matapos ay sinabi ni Bomi na ito yung kababata niya na best friend niya noon. Kaso ay naghiwalay sila nang lumaki na sila. Sinabi ng babae na pareho sila ni Hoban ng pinapasukan na paaralan. At ito daw si Munsong Kim. Kilala ito ng bida na isang rising star MMA fighter. At hindi siya makapaniwala na magkaibigan sila ni Bomi. Muling nag-imagine ang bida na umuwi si Kim at binati ang asawa na si Bomi. At may mga anak na sila. Tapos nagtanong pa daw ang babae kung ano ang ginagawa ng bida sa bahay nila. Sabay sabi ni Kim na isa lang itong talunan na tao. Para lang magpabida ay sinabi ni Hoban na magkaibigan sila ni Kim. Ngunit alam niyang kahit kailan ay hindi. Pero biglang dumating ang malaking tao na nakita siya ng ituro ni Bomi. Kaya akala niya kung lagot na siya. Lalo na nang magtanong si Bomi kay Kim kung friends nga ba sila ni Hoban. Napakamot si Kim at sinabing magkaibigan siguro sila dahil pareho naman sila ng classroom. Magalang naman sa pagsagot si Hoban nang sabihin ni Kim na siya yung bagong YouTuber. Mukha siyang napakabait at cool. Pero sa isip ay nag-aalanganin at natatakot. Naglakad silang tatlo at feeling ng bida ay siya yung panabla. Kaya nagdahilan siyang sumakit yung ingrown ng paa niya, saka siya agad na tumalikod at kunwari umika-ika na umalis. Kaya nalungkot si Bomi na tinignan siya. Kaso ay naroon lang pala sa tabi si Jihyuk na kinukunan sila ng video. Napasigaw siya sa gulat pero sinakal siya ng blondie saka sinabing sayang ang chance niya na nakasama na nga niya ang babae ay umatras pa. Pumalag si Hoban at sinabing hindi daw siya karapat-dapat dahil mas bagay sina Kim at Bomi. Isa lang daw siyang mukhang ingrown na balakid sa kanila. Sinabi bigla ni Jihyuk na ang pag-ibig ay parang isang tournament. Na maraming mga lalaki ang maglalaban para sa pag-ibig ng isang babae. Saka sinabing kapag sumuko na siya ay talo na talaga. Si Bomi daw ang nagtawag ng date nila. Siya ang bayad ng kape. At malungkot pa ang mukha nito pag alis niya. Kaya dapat daw niyang maging matapang para manalo sa pag-ibig nito. Dahil dito ay napaiyak si Hoban na niyakap pa si Jihyuk na sinabing mabuting kaibigan. At buong tapang na umalis si Hoban para puntahan si Bomi. Kaya agad hinanda ni Jihyuk ang kamera nito sa katumatawang tumakbo na sinabing ayaw niyang maging kaibigan si Hoban. Pero nagulat siya sa kasunod na nakita. Dahil nasa harap na nina Bomi at Kim si Hoban. Sinabi nitong ayos na ang ingrown nito. Kaya nagtaka ang dalawa dahil hindi naman basta-basta nawawala ang ingrown. Tumayo si Kim saka nagpaalam na. Magsasanay pa kasi siya para sa kanyang susunod na laban. Kaya naisip ng bida na hindi naman pala sila nag-date. At pinag-iisipan pa ng masama ang sarili. Sinabi ni Hoban na magkita sila sa school ni Kim. Kaya sumagot si Kim na magaling daw na fighter ang bida base sa napanood nitong laban niya sa viral hit. Yung pagpigil niya ng impact, at ang kulang na lang ay yung kasunod na pag-atake. Pero sinabi ng humble na Hoban na ginaya lang niya yung turo ni Master Manok. At sinabi pa ni Kim na hihintayin niya ang next upload ni Hoban. Nang dalawa na lang sila ay natorpe ulit ang bida na panay kuskus ang kamay sa pantalon na nag-usok pa. Saka nagtanong siya sa babae kung anong type. Yung honest na tao daw ang gusto ni Bomi na kinaunggoy niya. Sasabihin sana niyang si Bomi ang type. Pero nahuli niya ang ulo ni Jihyuk na naroon pala. Pero nakita niyang bukol ang mukha ng kasama. Saka sinipa ng dumating na Pakgo. Salamat daw sa pag-live ni Jihyuk dahil nahanapan sila. Sinabi agad ni Hoban na umalis na si Bomi. Pero nahuli agad ito ni Pakgo at kinwilyuhan at sinabing lamog ito ngayon. Naalala ni Hoban ang turo ng Master Manok na huwag maging mainit ang ulo. Kaya hinamon niya si Pakgo na sinabing gusto ba nitong matalo uli. Kaya iniwan ni Pakgo ang babae at mabilis na sumuntok.
Sinalubong ito ng ulo ni Hoban para bawasan ng impact, pero inuppercut siya ni Pak Go na sinabing napanood na ang galaw niyang iyon. Nahihilo si Hoban habang inaalala kung ano pa bang itinuro ng manok sa kanya. Nakikita niya ang paglapit ng nag-aalala na Bomi. Sabay naisip ulit ang sinabi ni Kim na next move na hindi niya alam. Nang masolve ang problema niya sa pera ay inakala niyang magiging normal na estudyante na siya. Kaya hindi na niya pinagproblemahan kung paano mag-improve. At ngayon ay binubugbog siya ni Pak Go na muling in-uppercut. Nawawala daw ang sakit ng sugat at naghihilom. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mahihirapan siya dahil nakikita siyang bagbog sa harap ng hinahangaan na babae. Hiniling niya kay Pak Go na pauwiin na si Bomi. Pero hindi payag ang siraulo. Inutusan ni Pak Go ang bida na humingi ng tawad. Kaya lumuhad nga si Hoban na humingi ng tawad. Pero hindi pa rin sapat kay Pak Go na sinabing maghubad daw siya ng pantalon na gawin iyon. Saka sinabing marami na silang viewers. Kaya nagulat si Hoban na napatingala at nakita si Jihyuk na nagla-live. Saka umiiyak din ito na bagbog ang mukha. Sinampal ni Bomi si Pak Go. Kaya nagalit ito na hinawakan ng babae at sinabi kay Jihyuk na huwag itong kunan ng live. Pero para maligtas si Bomi ay nagtanggal ng pantalon ang bida saka din siya naghubad. Kaya nagulat ang babae at napapatawa naman si Pak Go na sinabing shutdown na ni Hoban ang YouTuber nito. Patawa-tawa si Pak Go ng una. Pero nang tatanggalin na ng bida ang brief nito ay nag-alala ang kalbo dahil baka maban ang channel nito. Pero hindi na niya natanggal ang boxer brief dahil dumating si Kim na binuhat siya na parang sanggol na may diaper. Saka agad na nilapitan ni Kim ang mga siga at isa-isang pinagsusuntok ito. At ni-wrestling pa ang isa. Nagpapaliwanag si Pak Go ngunit hindi na nakinig si Kim at sinuntok ang naitapon na bully. Dumating daw si Kim dahil nakita ang live stream ni Pak Go. Mabilis na nilapitan ni Kim si Bomi at inakbayan at sinabing umalis na sila. Concern ang babae sa kanya pero sinabi ni Kim na ang kailangan ni Hoban ay maiwang mag-isa. Maging si Lee na naroon ay naiyak din sa nangyari at umalis. Kaya naiwan ang ating bida na hubad, nakaluhod at basang-basa sa ulan. Naalala niya noong bago siya sa school at walang ano-ano ay binugbog siya ni Pak Go. Kaya mula noon ay hindi na siya makatingin sa iba ng diretso. At laging nakayuko at na-develop ang bad posture. Kaya sa ilalim ng ulan ay malakas ang kanyang pag-iyak sa harap ni Jihyuk. Sa school ay si Jihyuk ang ipinalit bulihin ni Pak Go. Sinubukan namang kontakin ni Bomi si Hoban pero hindi ito sumasagot. Nasa bahay pala siyang nanonood ng turo ni Master Manok. At nagsasanay kahit simpleng push-up lamang sabay iyak. At may tinuturo ang manok na teknik na matatapos niya sa loob ng 1 buwan. Patuloy naman ang pambubuli ni Pak Go kay Jihyuk. At kapag magagawa niyang mapahubad dito ay mabibigyan siya ng 50 points. Sa live streaming ay sinabi ni Jihyuk na huwag magpunta doon si Hoban, ngunit nang makita ito ng bida ay bigla siyang naroon na kinagulat ni Jihyuk. Ibinigay ni Hoban kay Jihyuk ang cellphone na nagla-live streaming, saka sinabing kunan siya ng video. Ipinakita ang flashback na hindi pumasok ng paaralan si Hoban. At naka 100k subscribers na din si Rumi. Nagtanong ito kay Jihyuk kung nasaan ang kaibigan nito. Ngunit itinanggi ni Blondie na kaibigan niya si Hoban. Saka nag-apply ito sa babae. Inakbayan siya bigla ni Pak Go na sinabing akala kong bestie sila ni Hoban. Kaya nagdahilan si Jihyuk na business partner lang. Ngunit hindi naniniwala si Pak Go at sinuntok ng malakas sa tiyan si Jihyuk na kinagulat ni Rumi. Saka sinabi pa ng bully na mas naiinis siya kay Jihyuk kaysa kay Hoban dahil para itong parasite na dumidikit lang ito sa mas malakas sa kanya. Ganon din ang tingin ng iba pa sa kanya, pero sa isip ni Jihyuk ay doon kasi siya magaling. Nakikita niyang mas sumisikat si Pak Go kahit na masama ang ugali nito. Samantalang nababawasan ang followers ni Hoban dahil wala na siyang bagong upload. Sinabi ni Pak Go na gumawa si Jihyuk ng paraan para maibalik si Hoban at mabuli nila para maging 1 million subs na siya. At gagawin pa siyang cameraman ulit niya. Kaya pumayag si Jihyuk na nais lang makasurvive. Kaya pinuntahan ni Jihyuk ang nanay ni Hoban sa hospital at nagtanong kung nasaan ang anak. Nalaman tuloy ng ina na hindi pala pumapasok si Hoban ng 1 buwan. Hindi na daw maalala ni Jihyuk ang tirahan nila dahil magkakamukha yung daan. Pero nagsaya nang binigay ng ina ang address. Dahil hindi niya nadala si Hoban sa school ay binugbog siya ni Pak Go at pinagsasampal sa harap ng camera. Sinabi ni Pak Go na sabihin nito na dumating si Hoban. Pero kabaliktaran ang sinabi niya na huwag dumating si Hoban. Kaya nagalit si Pak Go. Naalala pala niya nang magkausap sila ng ina ni Hoban, na sinabi daw ng bida na nag-e-enjoy na siya sa school dahil may bagong nakilala na kaibigan.
Kaya na-touch si Ji-hyuk na nabitawan ang kinasulatan ng address. Habang binubugbog ay alam niyang backstabber siya pero tinuring pa rin siyang kaibigan ni Hoban. At yun na yung part na biglang dumating si Hoban para sa kanya. Ibinigay ang cellphone at binati ang mga viewers sa kanyang pagbabalik. Sinabi pa niya ang title ng video na paano talunin ang normal na tao. Inutusan niya si Ji-hyuk na kunan lahat ng moves niya. Sabay pakita ng kamay na maraming sulat. Gumalaw-galaw ulit si Hoban ng dating galaw na nakita na ni Pak Go dati kaya malawak ang ngiti nito. Ipinakita ang nakalipas ni Hoban na nagmakmak siya sa kwarto at naging unggoy na umiiyak. Pero pagbukas niya ng channel ni Master Manok ay may bago itong upload. Una ay tinuruan siyang magpalaki ng katawan gamit ang protein. Agad siyang gumiling ng karne at ininom kaya siya nasuka. Pero sinabi ni Master Manok na mayroon ng protein shake. Pangalawa ay kailangan niya ng willpower. Gamit ito ay nagawa ni Hoban na magpalakas ng katawan kahit nahihirapan. Pangatlo ay stamina, kaya sumali sa swimming sport ang bida para mas tumagal. At sumusuntok siya sa paglangoy imbes na pagsagwan dahil ito ang turo ni Master Manok. Pero sa bathtub pala ito ginawa ng bida. Sinabi ng manok na hindi agad magbabago ang katawan niya sa loob lang ng isang buwan. Pero ang kailangan pang isa ay ang pagkakaroon ng teknik. Nasabi ng manok ang sagot ng isang pro boxer na kamukha ni Tyson. Na ang unang dapat pag-aralan ng isang estudyante na binubuli ay hindi pagsuntok, kundi ay ang pagsipa ng mababa na kahalintulan ng right hook. Kaya nagsanay ng 10,000 low kicks ang bida gamit ang plastic bag. Kapag ma-execute daw itong mabuti ay magkakaroon ng resulta. Kaya mabilis na nilapitan ni Hoban si Pak Go at sinipa ang paa nitong nasaktan. At nasaksihan ulit ito ni Lee na naroon. Pero natawa si Pak Go na sinabing hindi daw low kick ang ginawa ng bida. Pero sinabi ng top fan nilang nag-comment na good job sa bida. At sinuportahan pa ni Kim na ang upgraded low kick ay calf kick. Kaya nasaktan pa rin si Pak Go. Sa isip ni Kim ay maging mga pro fighters ay pwedeng mahirapan sa first round kapag natama nito. Saka nag-subscribe siya kay Hoban. Kaya subscribe ka na rin. Sumugod si Pak Go na galit, kaya natakot ang bida at naalala na ang pagtakbo ay self-defense pa rin. Tumalon-talon siya sa mga mesa at nang mabigyan ulit ng pagkakataon ay sinipa ang paa ni Pak Go. Nagtataka si Kim dahil hindi daw ginagawa ng bida ang next step. At maraming nanonood ang nag-iisip na low kick lang yata alam ng bida. Kunwari susuntok si Hoban na muling nag-low kick. Pero na-check ni Pak Go ang sipa niya at nagalit na pinagsusuntok siya. Pero nagawa pa rin niyang mag-weaving para makaiwas. Saka paulit-ulit na low kick ang ginamit ni Hoban hanggang masaktan ang paa ni Pak Go. At nang sa paa na nakafocus si Pak Go ay doon na ini-apply ng bida ang nalaman nito sa paglangoy. At nag-overhand hook siya gamit ang kaliwang kamay at natama ng mukha ni Pak Go na naitapon. Naging duguan ang kamao ni Hoban samantalang nawala ng malay si Pak Go. Nagalit ang mga tao ni Pak Go. Pero pasigaw ding nagalit si Ji-hyuk na sinabing mananagot sila. At natahimik ang mga ito na tumayo lang. Dahil naroon pala si Kim na nakatayong gorilla. Sinabi ni Kim na magiging malakas din si Hoban at tumigil na sa pag-iyak. Naging unggoy pala ulit si Hoban. Pero masayang sumigaw na mag-subscribe ang mga viewers. Kalaunan ay hindi rin pumapasok si Pak Go. Samantalang naging 150k na ang followers ng bida at nagka-play button na. Saka nagpakita ng new move. Nagpunta siya ng hospital at binisita ang ina na binigyan ng sweater. Sinabi ng ina na bumisita ang bestie niya doon. At saktong nasa labas si Ji-hyuk na nakikinig. Pero ang sinabi ni Hoban na kaibigan ay si Kim kaya nabasted si Ji-hyuk. Paglabas ng bida ay naisip pa rin niyang may isa pa siyang kaibigan. At ito si Ji-hyuk na nagseselos kay Kim kaya sinuntok siya sa ulo na hindi nasasaktan. Nag-usap sina Hoban at Ji-hyuk at sinabi ng Blondie na hindi siya gaanong marunong ng advanced editing. Kaya kailangan nila ng magaling na editor. Kaya nag-hire sila online ng kung sino ang magaling sa pag-edit. Mayroon namang mga nag-apply na kinausap ng mga bida. At isa sa mga followers ang kapag magsalita ay parang matanda. Ayaw sana ito ni Ji-hyuk dahil matanda. Ngunit nakachat na ito ni Hoban at gumawa sila ng promise. At biglang nagsalita si Lee na siya pala yung kachat nilang parang matanda na editor. Tinuro ni Ji-hyuk si Lee na hindi makapaniwalang siya yung kausap nilang matanda. Pero bigla siyang nag-blush nang hawakan ng babae ang hintuturo niya. At naglaro ang utak nito ng bahay-bahayan at anak-anakan kalaro si Lee bilang asawa nito. Ngunit nagising na lang siyang naglalaway na kinakausap ni Lee. Hindi pa opisyal na tinatanggap ni Hoban si Lee na editor nito. At feeling ni Hoban ay may kulang sa kanyang mga upload.
Kaya tinuro ni Lee yung part ng video na hinatak ni Kim ang brief niya na kulang daw ang color correction. At nahiya si Hoban na sinabing tanggap na si Lee bilang editor. Nagtanong sila kung bakit sa kanila pa nag-apply si Lee dahil magaling naman ito. At sinabi ni Lee na buhat nang makita niyang lumaban si Hoban kay Pak Go ay nais na niyang sumali. Nakita rin ni Bomi ang pag-post ni Hoban ng bago nitong editor, kaya nalulungkot siya dahil hindi na siya tinetext ni Hoban dahil sa nangyari sa park. Habang naglalakad ay nagulat siya nang makita ang mga nabugbog na mga tao na kinalat na parang mga tae. Saka pinakita si Taehon na addict sa kumyong game na siyang dahilan ng pagkakabugbog ng mga naroon. Nilapitan siya ng isang galit na lalaki pero dahil na game over sa laro, ay hiningan niya ito ng 100. Samantala ay pinapanood ni Hoban ang dating laro ni Taehon na dating MMA fighter. Natanggal daw ito dahil sa hindi pagiging sportsmanship. Natatawa si Ji-hyuk dahil taekwondo ang style ng fighting style ni Taehon. Saka sinabing mahuli lang ang paa ng isang taekwondo artist ay talo na ito. Ngunit ipinaliwanag ni Lee ang pagkakaiba ng sport taekwondo at combat taekwondo. Kapag sport ay para sa puntos lang ang sipa ng taekwondo. Pero kapag combat ay pwedeng tigok o mahihilo ang kalaban. Saka ipinaliwanag ang ginawang experiment noon na pinagkaiba ng sipa ng Muay Thai, Capoeira at Taekwondo. At Taekwondo ang pinakamabilis. At sinabi din ng isang pro boxer na Tyson II na mahina ang Taekwondo. Pero may isang tirada na malakas kapag nagawa ng mabuti. Ito ang backflip. Sabay ipinakita si Taehon na pinatulog ng sipa ang kalaban nitong mas malaking tao. Kaya natakot si Hoban na siguradong talo siya kapag makalaban si Taehon ayon sa plano ni Ji-hyuk. Sa school ay naboboring si Taehon at gusto daw maging mayaman. Kaya nilapitan niya ang 2 extra. Saka sinabing maganda ang sapatos ng isang lalaki at gusto itong kunin. Pero dahil ayaw ng lalaki, ay sinipa niya ang kaibigan nito ng axe kick. Kaya walang nagawa ang kaibigan kundi ibigay ang sapatos nito. Natakot pang lalo si Hoban dahil sa sinabing ito ni Ji-hyuk. At siguradong tigok daw siya kapag nakalaban si Taehon. Naglalakad si Taehon sa isang kanto nang nilapitan siya ng mga galit na kaibigan ng binugbog niyang lalaki sa arcade. Nagyabang ang mga ito pero mabilis na sinipa ni Taehon yung mas maliit na nasaktan agad. Sinabi ng malaki na pangbata lang ang taekwondo. Sa kabinalak mahuli si Taehon, ngunit mabilis na umikot si Taehon at sinipa ang mukha ng kalaban. Sasangga daw ang malaking tao pero sinipa ni Taehon sa kabila. At parang machine gun na pinagsisipa ang malaking tao na walang kaya. Nasaktan ng malaking tao na patuloy na binugbog ni Taehon, samantalang kinikikila nito ng 1,000,000 ang kaibigan nito. Kaso ay walang maibigay ang kaibigan kaya pinag-aapakan ni Taehon ang malaking tao. Naroon din si Ji-hyuk na marites at kinukuhanan ng video si Taehon. At sa isip niya ay ayaw niyang makalaban ito. Mabuti na lang at nakapagtago siya bago mahuli ni Taehon. Sinabi niya kay Hoban ang nakita. At nag-uusap sila nang biglang nasa harap nila si Taehon na alam na kinunan siya ni Ji-hyuk ng video. Kaya natatakot silang dalawa at nagpalusot si Ji-hyuk na idol nila ang taekwondo. Dumating din ang matapang na Lee na sinabing lagot si Taehon sa kanya. Pero nang makitang natatakot si Hoban ay yung maliit na bato ang sinipa niya dahil natatakot din pala. Saka sinabing magsusumbong sa tatay kapag sasaktan siya. Sinabi ng tatlo na tatanggalin nila ang nakuhang video ni Taehon. Saka aalis na sana ang tatlo pero sinabi ni Taehon na kilala niya ang mga bida bilang viral hit. At nais nitong kunin ang kanilang channel kung ayaw siyang labanan. Saka sinipa nito si Ji-hyuk sa tiyan na agad natamba. Alam ni Hoban na tinitira ni Taehon ang kaibigan ng mga binubuli nito para maisip nilang wala silang silbi. Saka patuloy na hinamon si Hoban habang sinasaktan si Ji-hyuk. Nais kunin ni Taehon ang YouTube ng dalawa pero ayaw ni Ji-hyuk. Sinubukan namang umatake ng calf kick ni Hoban pero nasipa siya sa mukha. Sinubukan niya ang overhand punch pero nasangga ng sipa ni Taehon. Kaya napakamot ito na sinabing suko na siya. At tinanggap na natalo at ibibigay daw ang YouTube. Pero sinampal pa siya ni Taehon na nagtanong kung anong iniisip ng bida. At sa isip ni Hoban ay immune na siya sa pangbubuli. Na-hospital si Ji-hyuk, at sa hospital ay sinabi niyang ayaw ibigay ang channel kay Taehon. At na-inspired siya noon nang matalo ni Hoban si Pak Go at naisip na kahit mahina ay pwede palang manalo. At nagtanong kung wala bang pride si Hoban para labanan si Taehon. Ngunit sinabi ni Hoban na natatakot siya dahil magkaiba sina Pak Go at Taehon. Paalis na si Hoban nang dumating si Lee. Nais sanang samahan ni Lee si Ji-hyuk ngunit masaya ang lalaki na sinabing nais na muna niyang mag-isa. At pagkaalis ng babae ay hindi napigilan ni Ji-hyuk ang maiyak. Dahil naalala nito noong nabugbog siya sa harap ni Lee at gusto sanang magpapogi.
pero naging bagbog ang mukha. Hindi niya alam na naririnig pala ito ni Hoban sa labas at naalala ang sitwasyon noong kasama niya si Bomi. Nagpunta siya ng arcade kung saan nagkukumyong si Taehon. Sa kanilabanan ang naglalarong Taehon at tinalo ito ng Tekken. Kaya galit na tinignan ni Taehon ang nakalaban sa kumyong na bida. Sinabi ni Hoban na naroon siya para ibigay ang YouTube channel. Pero hindi pa sa oras na iyon dahil kailangan niya ng isang buwan para magsanay. Sinabi ni Taehon na nais na niyang kunin ito ngayon. Pero hinamon ng bida si Taehon na natatakot ba siyang bigyan ng isang buwan na magsanay para lumaban. Kaya sinipa ni Taehon ang screen na nasira at pumayag. Nakwento ni Hoban ang nangyari sa mga kasama at naisip ni Lee na papaluan si Taehon kapag may ginawang masama kay Hoban. Agad na nagpaalam si Hoban dahil kailangan niyang magsanay. At muling pinanood si Master Manok na nagturo kung paano talunin ang isang taekwondo artist bilang isang ordinaryong tao. Pero nag-alala si Hoban nang sinabi ni Master Manok na walang paraan para matalo ng ordinaryong tao ang isang taekwondo master. Ngunit kapag ito lamang ay official match sa ring. Subalit kapag away kanto ay mayroong paraan. Kailangan lang niyang maghanap ng lugar na mapipigilan ang paggalaw ng paa ng kalaban. Kaya naisip ng bida na labanan si Taehon sa araw na may ulan. Saka din siya nag-training agad ng calf kick at ng overhand punch sa bathtub. Pero kulang pa daw iyon dahil 40% chance lang ang panalo niya. Kaya tinuruan pa siya ni Master Manok ng pagtackle o rapist mode. At nagpunta ng tubig si Hoban para palakasin ang katawan laban sa pressure ng tubig. Kailangan din niyang palakasin ang core muscles. Kaya nang puntahan ni Ji-hyuk at Lee ang bida ay wala sa kwarto. At nagulat ang Blondie nang makitang nakabitin ito sa closet niya. Tapos naka-live pa siya kaya kita ito ng mga followers niya. Kasunod na ginawa ni Hoban ay ang pag-train ng abs nito gamit ang isang mabigat na bag. Kasabay ng pagsasalita ni Lee ang sinasabi ni Master Manok. Saka tinanggal ang damit at pinag-aapakan ang abs ni Hoban para daw mas lumakas. Pero naiinggit si cameraman dahil nasasagi ni Hoban ang paa ni Lee. Pagkatapos ng isang buwan ay nakahanda na si Hoban para sa laban na inakalang uulan pero hindi. Kaya naiiyak siyang nagdasal ng ulan, pero naging maganda ang panahon kaya nag-alala si Hoban na alam na matatalo. Bigla niyang tinakbuhan si Ji-hyuk na sinabi sa mga viewers na hindi alam kung bakit umalis si Hoban. Nanonood pala si Taehon sa isang CR na naisip na bakla ang bida. Ngunit biglang may nagtapon sa kanya ng tubig. At paglingon niya ay ito pala si Hoban. Saka binasa pa ni Hoban ang paligid gamit ang hose. Kaya nadudulas si Taehon at sinabi ni Hoban na mag-like na kayo sa video kung ayaw niyong bugbugin ko kayo ng rapist mode. Agad umatake ang bida pero nasuntok siya ni Taehon na sinabing hindi lang sipa ang alam niya. Kaya napa-atres ang nahihilong Hoban at tinanggal din ni Taehon ang relo para maghanda. Saka pinagsasapak ang mukha ni Hoban na parang pumapalakpak ng puwet. Ngunit nagawang makaganti ng bida gamit ang calf kick at nasaktan si Taehon. Gumamit pala ito ng anti-slipper when wet na sapatos at na-endorse pa ito sa mga viewers na bilihin na rin nila. Umatake ng mga suntok si Taehon na mabilis na inilagan ni Hoban. At nagtataka siya dahil kahit madulas ang sahig ay nagagawang makabalance ni Taehon. Saka panataman ng mga suntok ang mukha ni Hoban at napagtanto na nasa ibang level ang mga pro fighters. Muling sumipa ng calf kick si Hoban na kinatigil ni Taehon. Nasaktan at napapagod na si Hoban. Sinabayan niya ulit ang pag-atake ni Taehon ng calf kick pero nasusuntok ng malakas ang mukha niya. At paulit-ulit itong nangyayari na sumisigaw pa siya bago umatake. Kaya napagtanto ni Ji-hyuk na baka mina-mindset ni Hoban ang kalaban tulad ng ginawa kay Pak Go noon at may iniisip na bagong teknik. At tama siya dahil nag-fake ng calf kick si Hoban pero biglang galaw rapist ang ginawa niya at nahawakan ang mga hita ni Taehon. Sinabi ni Master Manok na nagkamali siya noong huli dahil hindi niya nahawakan ang dapat niyang hawakan, kaya siya madaling napigilan ni Pak Go. Ngunit sa pagkakataong ito ay na-execute ni Hoban ang double leg tackle at natomba si Taehon na nagulat. Naalala niya ang instruction ni Master Manok na huwag bugbugin ng suntok ang kalaban na pro, kundi ay hawakan ang collar ng jacket nito at pigain ang leeg ng kalaban gamit ang cross choke. Ito pala ang gamit ng pagbitin niya noon sa closet. Nagbibilang pa siya at hinihintay na mahilo si Taehon. Ngunit nakatsalaks lang ito na nakangiti at nalaman na ito daw pala ang tunay na balak ni Hoban sa kanya. Kaya nasuntok ulit ang bida. Kailangan daw kasi ng pasensya sa pag-execute ng teknik na ito. Kaya muling naitapon si Hoban palayo. Saka lumapit si Taehon na ipinakita ang isang sapatos ni Hoban na hawak na niya. Masaya ito dahil magagamit na daw niya ang taekwondo teknik, saka din isinuot ang sapatos.
Samantalang naalala ng bida ang utos ni Master Manok na tumakbo na siya. Ipinakita sina Bomi at Kim at pinapanood ng lalaki ang video ni Hoban. Naiinis si Bomi na kunwari hindi interesado, pero nang sabihin ni Kim na natamba niya si Taehon ay naging interesado ito kung nanalo si Hoban. Pero sinabi ni Kim na hindi na-execute ng bida ang tamang cross-choke saka pinatay ang video. Sa isip ni Hoban ay wala na siyang pag-asa para manalo. Saka humingi ng tawad sa mga followers dahil sa pagkatalo. Ngunit nagising siya sa sigaw ni Ji-hyuk na gawin niya ito para magkapera. Kaya muling tumayo si Hoban para mangmanyak attack. Ngunit feeling niya ay malayo masyado si Taehon. Saka pa siya nasipa ulit sa tiyan ng malabundol ng sasakyan na sipa ni Taehon. Kaya naglaway ang bida na hindi daw makahinga. Pinigilan siya ni Ji-hyuk pero binalak niyang sumuntok, kaya sinipa siya ni Taehon sa mukha. Calf kick naman pero bagbog ang mukha ni Hoban sa combo kick ni Taehon. Nag-axe kick pa ito patungo sa kanang paa ng bida. Para daw mapigilan ito sa pag-calf kick. At ginamit ni Taehon ang deadly blow nitong back kick. Kaya naitapon si Hoban na nawalan ng malay. Nilapitan siya ni Taehon na sinabing nasira siguro ang dalawa niyang tadyang. Pagkatapos ay oras na sana para singilin niya si Ji-hyuk ng pag-transfer ng YouTube channel sa kanya. Pero muling tumayo si Hoban na sinabing malakas ang back kick ng taekwondo. Pero ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa mga nanonood at umastang lalaban pa. Naiyak si Ji-hyuk na sinabing tumigil na si Hoban para hindi mamatay at hayaan na ang pera. Pero naalala ng bida ang sitwasyon nila ni Ji-hyuk. At sa isip ay hindi tungkol sa pera ang pinaglalaban niya sa oras na iyon, kundi ay pride. Pangiti-ngiti naman ang bully na confident pa rin sa sarili na muling nag-spinning kick pa-atake kay Hoban. Pero naglambitin na umilag si Hoban. Ito daw pala yung gamit ng training niya noon na pagbitin na parang unggoy at pinaghirapan niya ng 1 buwan. Saka mabilis na pinatungan si Taehon na bumagsak. Saka mabilis din na hinuli ang jacket sa likod at binuhat na parang sako ng patatas. Hinila niya ito ng ubod lakas kaya nasakal ang hindi na nakagalaw na Taehon. Napanood ito ni Kim na sinabing perfect ang pagkakagawa ni Hoban na galit ang mukha. At naalala niyang ganon din ang pagkatalo ni Taehon sa ring noon gamit ang baseball choke technique. Nagtatap si Taehon, pero dahil walang alam si Hoban dito ay wala siyang pakialam. Masaya si Ji-hyuk sa pagkapanalo ni Hoban, pero agad ding lumapit para umawat dahil natitigok na si Taehon na parang tae. Dahil daw sa adrenaline rush kaya hindi marinig ni Hoban ang pagpigil sa kanya ng nasa paligid, at ang naririnig lang niya ay ang turo ni Master Manok na kailangang mawalan ng malay ang kalaban bago siya tumigil. Hanggang mawalan na nga ng ulirat si Taehon na tinapon niya sa sahig. Kaya napanaginipan ni Taehon ang pagkatalo niya noon sa official fight. Ngunit nagising siya dahil hinawakan siya ng dalawa na ayaw siyang iwan ng ganon. Natakot ang dalawa at agad na sinakal ni Taehon si Hoban. Pero sinabi ni Hoban na nag-alala din sila sa kanya. Saka ibinigay ang relo ni Taehon na alam niyang mahalaga sa bully. Kaya tumigil ang bully, saka din siya iniwan at naglakad paalis. Sinabi nitong talo siya at hindi na kukunin ang YouTube channel ni Hoban. Pero kapag nakita siya ulit ay tigok ito. Pagkaalis ni Taehon ay nakita ni Ji-hyuk na nagpapawis siya. Kaya bigla silang nag-endorse na ayaw ng mga chicks ang amoy pawis. At ipinakita ang isang body spray for men. Saka sila nagsaya sa tagumpay. Mabilis naman itong na-edit ni Lee at na-i-post online. At muling nagpasalamat si Hoban sa mga fans. Saka patuloy lang sila sa routine ng pagiging YouTuber. At nakita ko ang watawat ng Pilipinas sa likod ni Master Manok. At nakakaintriga kaya bantayan natin ang anime hanggang matapos.